prepared two works. Now, this one, A Tale of a Century. If you've seen the work from afar, kita mo na yung dalawang malaking image ng centaur, no? I think yung inspiration niya came from researching Greek art from the Hadrian era, no? It's parang ito na lang yung natitirang work na gawa sa tessera, no? It's small stones, no? Na nahanap dun sa dining room na ganyan lang siya kalaki. So I found a really high-res can nito, archival. Sabi ko, ganda nito. Tapos grabe yung kwento and the painting kung paano magpinta yung mga Griego or Romans before. Ito rin nag-exist kasi nawala lahat eh. On the original story, itong babae, patay na siya doon. And nilalapa siya ng isang wildcat. There are 3 wildcats, no? Sabi ko, ang sarap niya buhayin and indicate yung pagkabuhay niya sa 100 years na nangyari from 1924 to 2024. Kaya na ba yung salitang century, but it's a play with the century, no? So, pag lumapit ka ba dyan, makikita pa naman namin centaurs. Pero nabitin ako, so nag-manipulate ako ng mga horses from the existing project ko before, which is horsepower. At ginawa ko silang centaurs. Before, they were seen as barbarian eh, no, sa mythology. Anak ni Zeus, ganyan. Pero dito, nire-create natin sila as a form of wise men or wisdom, no? Na with all the 100 years na nangyari sa mundo o sa atin, kahit di ba tayo pinapanganak, na merong technological advancement, merong vaccine, jet engine, lahat ng progression. Of course, meron siyang kaakibat na we can say consequences or parang back-off, no? War, no? Sakit, no? Famine, lahat yan. So, yung kinakwento ng buong centers dito ay even in 2024 or even the next 100 years, ano pa yung pwede nating i-push, hindi lang sa art, hindi lang sa buhay natin, pero ano yung babalik sa atin doon na kailangan nating protect. It's either truth, I don't know, truth or kung ano man dark energy na yun. This year or last year, siyempre kung familiar ka, no, kahit nasa Pilipinas ka, when you absorb, I don't know, international news or nangyayari, which is factual, and being a documentarist na hindi ako makapunta dun sa lugar na yun kung saan may conflict, kahit gusto ko, transfer ko yung moda ng documentary sa collage, no? So, yung nangyayaring gera, di lang sa Ukraine, sa Palestine, kahit yung conflict dito sa Pilipinas, transfer ko doon and trying to make a tribute sa lahat ng mga inosenteng namatay sa gera at conflict, no? So if you're looking at it, look like a paradise, diba? There's diba, para siyang paradise para sa mga namatay. At doon nila pinaprocess kung ano ba nangyayari sa kanila. At ako rin, ano ba nangyayari sa mga namatay na to? Sa pinaprocess na to. Diba? So, sa nakatago dyan, almost parang suffering, pero at the same time, pa-enlighten na sila dyan pataas na yun. Nakita mo yun? Yun, pula, zumo. Kita pag malayo ka, kita parang may mga huge animals. Diba? Huge animals. Parang you've seen the 2 wildcats here. There's a yellow skull which symbolizes death but at the same time life because yellow. Diba? Sabi ko kanina, yung suffering na sa background. Like this. Give me just din ng archival. Daan-daan silang pinaprocess to what? Ano ba yung dulo ng process ng suffering? Diba? Pagtanggap doon sa truth, happiness niya. Diba? Ang ganda! Acceptance! Ano pa? So, ganun siya sa akin. For me, it's a remembrance kung ano yung nangyari ngayong taon. Nakakailangan hindi ko makalimutan. Just like a document, no? Every painting, every collage, every sculpture, it's still a document for me. Kahit sabihin mo gano'n siya ka-fiction, meron siyang katotohanan or truth na tinatago or pwede mong interpret as truth mo. Gano'n naman tayo, lagi naman tayo. Pag nahanap mo yun yung personal freedom mo eh.